1 billion, mga kababayan, no? Baka naililiitan kayo doon sa 1 billion. Yung 1 billion po, mga kababayan, kailangan mo matapos yung 999,999,999,000 and 999 pesos and 99 centavos. Yung kasunod na po nun, 1 billion na po yun. Biruin mo, 999 million kailangan mo tapusin bago ka pumanik sa 1 billion. Magkano po ang isang sasakyan? No, sabihin na natin Fortuner na lang 2 million. Ang dami pa. Meron ka pang 997 million. Oh. Di ba? Yung nanay niya ang may insertion talaga. Pero ang binabakbakan, yung mga kapapasok pa lang ho. Sabi ni PJ Tube, meron daw po number 15. Tingnan natin. Kung nandito. Yung kay Terry Redon. No? Redon. Hindi ko na makita. Madami na din ho, mga kababayan. Pero isang mabilisan. Para kompletos recados po, no? Hindi tayo kulang-kulang mag-vlog ho. O 11, 12, no? Andiyan. Magaling yan eh. Sila Boy Tinapay. O. Redon, ang layo na. Hindi ko na makita. Pero anyway, mga bossing, meron ho talaga na sinabi o talaga ito. Number 4 to eh. Redon. Sa Quadcom, Madriaga. Iba, ang dami. Okay lang ho, mga kababayan. Move on tayo doon sa susunod nating topic. Ngayon ho, mga bossing, kung totoo yan kay Loren, kapalmoks din pala siya. Isa ring magnanakaw. Doble kara. Oo, may insertion. Si Loren Legarda. Ngayon ho, mga kababayan, dumako na ho tayo dito. Ano po? Ito na po yung kay Yusek Cabral ho, mga bossing. Nako ha, o ito. Ang sinasabi dito, mga kababayan, talagang ang yaman ho ni Yusek Cabral, mga bossing. Pakinggan mo. Oo. Diba? Ito po, dito, sinasalaysay ho ni John Vic Remulla kung gaano po kayaman itong si Yusek Cabral, mga bossing. Pakinggan ho natin. Cabral, frankly, is more powerful than legislators because she crossed to administrations. Oh, yeah. Duterte to Marcos. Not only powerful, Not only powerful, itong si Cabral, far wealthier than the speaker, far wealthier than all of them. Because she wow. Biruin mo, ilang taon si Yusek Cabral, mga bossing. Di ba? Ilang taon si Yusek Cabral diyan sa DPWH, mga bossing. At ang tinutukoy, sinasabi nga po dito ni John Vic Remulla, mga kababayan, na lahat yun siya pumipirma. No? At para mapirmahan, baka may commission din ho. had their fingers dipped in every cookie jar. Every single one, kasama siya sa lahat ng transaction. Kasi lahat siyang pipirmahan niya eh. Oo. Diba? So, if she thinks that, if people think that she got away with it, no, of course not. But So talaga bang lang sasabit at sasabit? Ano po? Walang maihihiwalay o walang mailala yung tao. Kada insertion or kada etong mga proyekto na ito, nandoon ang lagda ni Yusek Cabral at siya yung mag-a-approve ho, mga bossing. how do you find Kathy Cabral's money? That's the bigger issue. How? It's na, I think the ombudsman is up to it. I think the AMLAC can trace it. I think the assets can be traced. Yeah. Madali lang naman yun eh, yung bahay Ayan ha. Tara po doon sa mga naulila ni Yusek Cabral. Ano po? Nakikiramay po kami. Pero mukhang hahabulin pa din po yung mga kayamanan na naipundap po sa maling gawain, mga boss Chief Amoser. Kaya wala pa din ligtas. No? Kaya kahit na pinlano, kung may nagplano man, kung may foul play man ho, mga kababayan, yung nag-foul play na yon,
mukhang wala din pong mangyayari dahil mauubos din po yung yung kayamanan. Talagang pipilitin po na bawiin ng gobyerno, mga boss chipamo, sir, yung kayamanan na hindi naman dapat sa kanila, na dapat nagiging tulong po, no, sa pag-unlad ng Pilipinas. Yan sa Forbes, o put a civil forfeiture case. Kung may umangal, sino aangal? Kaso hindi yun nakapangalan sa kanya. Oo nga, pero hindi ko umangal. O sino umangal? Oo. Let's say, Karen Davila objects. Yeah. It's my house. Okay, show us the proof how you bought it. Yeah. Di ba? Oo. Now, are you open Lalo, doon nga din po nila nakita, mga bossing na yung mga nakapangalan po doon sa Ayon Hotel o Ion Hotel o kung ano man, paano man bigkasin yan, mga tao na hindi kaya o walang kakayanan na bumili ng hotel na yon. Di ba? Ang dami na pong ang dami na po na nagsisilabasan at nagsasanga-sanga na po. Sabi ni Neng Gigi, oh my God, super tahimik sa hearing, parang di makapabasag pinggan si Cabral. Sagad sa buto pala ang pagkaganid sa pera. for example, is this government actively open because to getting information from the citizenry? Kasi I'll be honest, Of course. it's the citizens, people who live in Forbes who knows, Oh, they know. bahay yan ni Speaker, bahay yan ni know. Zaldi, bahay yan. They're the ones They're who know. the ones who know. The association, kasi when you apply for a permit to construct, At tsaka ho mga kababayan, eto, hindi naman ho ako natira dyan, hindi naman po ako maalam about sa Forbes Park, pero pagkakarinig ko po, yung usap-usapan dyan, bago ka makatira sa Forbes Park, kailangan kanununuan mo o lihiti mo kang mayaman na talaga. Parang ang pinayagan nga lang po yata na makatira dyan, si Manny Pacquiao na hindi hindi mayaman simula nung bata pa no? Ngayon, naalamin ho nila lahat yan, mga bossing. Sino to? Saan to? Ano ang negosyo nito? Hindi porket meron akong 150 million pambili ng bahay sa Forbes Park. Agad-agad na yan. Hindi. Alam ko may requirements po dyan, mga bossing. Kaya, alam nila yan. the owner has to go there to sign everything. Yeah. The owners have to go there. But is this government proactive in that? Are Of you course. getting Yes, information from the private ombudsman. citizens? The ombudsman is on it. I don't know how much faith you have the ombudsman, but ako wala masyado eh. All right, but very quickly, just one thing, let's digress. So the ombudsman, Boying Remulla, who I just interviewed recently, is your older brother. 6 years. Okay, 6 years older siya. Yes. Now, do you talk about work? I mean, Of course, all the time.